Good day mga call. Okay, magandang araw sa lahat. Ngayon ipapakita ko sa inyo kung bakit D17 ang nakuha natin na unit or bakit ito lang ang kinuha natin. Kasi ipakita ko sa inyo kung gaano kaliit ang or kakipot ang dadaanan natin. So, medyo mahirap talaga kung kumuha ako ng medyo malaki or kaya Toyota Wigo or ibang auto na sasakyan. So, wala akong ibang choice. D17 ang kinuha natin. So, ngayon, ipapakita natin sa inyo kung ano yung main reason kung bakit ito yung kinuha natin. So, dahil dito, makikita nyo. Sa next time naman, ipakita ko sa inyo kung gaano kaliit yung distance sa body at sa tong pader dito na dadaanan ko. So, medyo mahirap talaga. Kaya ginusto ko na D70 na lang ang gagamitin ko. Unang reason is matipid pa siya and kasya dito sa dadaanan ko. So, today, papunta tayo doon sa work natin. So, ginagamit ko to daily ang sasakyan para matest natin kung okay ba yung engine. Kasi, kinuha natin ito as is and hindi pa na PMS to. Galing pa lang to sa sealer. So, gusto kong gagamitin sa everyday para kung ano man yung problema, lalabas siya. And may warranty pa siya. So, everyday ko siya ginagamit sa trabaho at pauwi sa bahay. Next time, ipakita ko rin sa inyo kung gaano kahirap ang papasok dito sa bahay namin. And salamat pala sa mga nag-subscribes at saka sa mga viewers natin dyan. Sana manood pa kayo and yung iba mag-subscribe naman para tulungan nyo naman ako sa ating channel. So, papunta na ako sa work. So, salamat sa lahat and God bless din sa mga gustong kumuha ng mga sasakyan like DE17, D64W, and yung mga D64B. Depende lang talaga sa kaya ng budget natin kung anong gusto nating kunin. And another thing is yung inisip natin na baka masiraan tayo, anong mga problemang pwede natin na kaharapin dito sa surplus natin na sasakyan. Para sa akin, walang problema yan na masiraan tayo kasi in the first place, ang kinuha natin is surplus. So, huwag kayong mag-isip na hindi talaga yan masisira kung nandyan na sa inyo. Darating at darating talaga ang araw na may mga piyesa talaga na masira dyan sa engine or under chassis man na parts like sa mga rubber, yung sa mga stabilizer link, normal yan. Depende na lang din sa pag-alaga natin. Pero minsan talaga, mayroong mga sira na hindi natin maiwasan. Pero isipin nyo, hindi kayo kumuha ng brand new. Kumuha tayo ng surplus. So, pag masisira naman yan, hindi naman yan babalik kaagad. Lalo na pag ipaayos natin sa trusted na mechanic. Kamote driver na motor. Tingnan nyo. So, para sa akin, walang problema kung anong mga pwede nating ma-encounter kung kukuha tayo ng surplus. What is important is hindi na tayo mainitan, hindi tayo maulanan,
makatakbo rin tayo, makaalis tayo pag anytime may magagamit tayo sa tag-ulan at sa tag-init. Yan yung purpose natin dyan. Huwag kayo mag-isip na baka masiraan. No, normal lang yan. Kahit nga brand new, yung mga mamahalin pang sasakyan, masira pa nga. Sa atin, ang lang is medyo may kababaan yung maintenance dito sa mga ganitong unit, ganitong mga sasakyan. Kasi low maintenance talaga to. Kasi ang mga pyesa, hindi naman gaanong mahal. Hindi katumba sa mga mga Ford dyan, sa ibang mga sasakyan na mamahalin. Anyway, kung may pera, walang problema. Pero sa kagaya ko na medyo nagtitipid, dito lang muna. At saka, hindi ko rin kayang kumuha ng brand new na sasakyan at ipasok ko doon sa bahay namin na hindi naman magkasya. So, papunta na tayo ngayon sa sa work. Salamat pala sa lahat and thank you. Bye-bye and God bless sa mga taong sumabaybay sa akin. Salamat. Keep safe everyone.